kayong mga congressman at mga senador, ang papangit na nga ng mga itsura ninyo, ang papangit pa ng ugali ninyo, ang kakapal pa ng pagmumukha ninyo, mga magnanakaw pa kayo. Suma total, mga putang ina ninyo. Dapat na lang kayong magkamatay ng mga buwaka ng ina ninyo. Mga kababayan, bakit ganito na naman ang lumalabas sa bunganga ko? Para lang po malaman ninyo. Diyan lang sa Kongreso. Ayon doon kay Libiste, may tig to 27 million ba yun? Billion. 27 billion bawat isang senador, ay bawat isang kongresista, bawat taon. See? Talagang sila ang umuubos ng pera ng bayan itong mga hayop na ito. Kaya nga sabi ko, kung gaano ka papangit itong mga hayop na ito, ganun ka magnanakaw itong mga animal na ito. Mga abnormal pa. Imaginin mo, yang si Senador Rapi Tulfo na yan, tama ba yan na magbabayad siya, hindi pa niya natutsurba, hindi pa niya nabibingbang, nagbabayad na agad siya ng 250,000 hanggang 300,000. Ay pagka binimbang na raw pala niya yan, 800,000 yan, up to 1 million. Ganon mag-aksaya ng pira itong mga hayop na ito. Yung anak niyang abnormal, yung akala mo parang barko yung katawan. Bakit ko nasabing abnormal yon? Tingnan mo sa katawan, doon sa katawan pa lang abnormal na eh. Tapos yung inasal niya sa isang beer house sa Amerika na itinungga niya yung buong bote ng alak. Di abnormal ang putang ina. Tapos yan ngayon ang tagagawa ng batas natin. Kagaya itong mga animal na itong mga magnanakaw na ito. Yan, kagaya niyan, anak ni Rapi Tulfo na abnormal, tagagawa ba ng batas yan? Yung asawa ni Min Mendoza na yung si Arjo Atayde, tagagawa ba ng batas yan? Anong alam ng mga putang anang yan, di magnakaw? Yung isang matanda dyan, yung si Puno, yung Puno ang apelido, hindi ko alam ang putang anang pangalan niyang hayop na yun, na matanda na abnormal din po. Tingnan nyo yung ulo, abnormal. Tarantado talaga itong mga ito. Gago. Ay, nako. Okay. At hindi ko po alam hindi ko po sigurado dito kung ito po bang si Noli de Castro ay patay na. Ito po ano po bang balita nyo kay Noli de Castro na tinatago daw po yung pagkamatay ni Noli de Castro Ito po bumuhos ang luha. Yan po bumuhos ang luha. Ayan. Tapos sa baba po, pansinin ninyo, yan po yung anak niyang babae. Yan po yung nakasulat dyan na, ano yun? Hindi na po kinaya ng katawan ni Papa. Anak po niya yung nagsasabi. Yung butanding din na anak ni Noli de Castro yan. Ayan. Hindi na po kinaya ng katawan ni Papa. At sinabi nga rito, bumuhos ang ulan ng luha, hindi ulan. Everyone was silent, but suddenly Noli de Castro son spoke up and revealed the truth that had been hidden for a long time. Tinago daw po pala nila ng matagal na panahon. This is not what the public do about the condition of Kabayan Noli de Castro. So tapos nandito nga rito, hindi na po kinaya ng katawan ni Papa. Ulitin ko pong pakita sa inyo. Ayan, bumuhos ang luha, hindi na po kinaya ng katawan ni Papa. Ayan mo. Ayan po yung nakasulat sa baba.
So, ano po ba ang alam ninyo? Patay na po ba siya? So, pagka ganito po, hindi na po kinaya ng katawan ni Papa, di ibig sabihin, patay na ito. So, talagang marami pong nagkakamatay, no? At, ito naman po ay, sa totoo lang, matagal ko na rin pong binatigas to eh. Itong Noli de Castro na ito. Kasi, parang, bilang kababayan niya, taga Mindoro rin po yan, taga rito po sa amin yan, taga Mindoro. Noong naging vice president po yan, na wala naman pong ginawa yan, kundi di ko alam kung anong pinaggagawa dyan sa Office of the Vice President. Wala naman po talagang nagawa. Maging dito sa amin, kadami-dami na dapat na ipagawa dito na mga kung ano-ano pa. Wala pong naitulong ito dito sa mga kababayan namin. Dito sa Mindoro, itong Noli de Castro. At binanatan ko po yan dati. At actually, ito po ay nagkiklaim na taga Mindoro, si Noli de Castro. Gaya po ni Gadon, nagkiklaim din po yan na taga Mindoro. Pero ito po ang tandaan ninyo at paulit-ulit ko pong sinasabi. Pagka ang nagkiklaim po ay kaganito, kasing mukha ni Gadon, kapangit. At itong Noli de Castro, nabukbukin na rin ang mukha at nagkiklaim na taga Mindoro. Huwag po kayong maniniwala. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, pagka ganyan po mga itsura, mga dayo lang po yan dito sa amin. Wala pong ganyang kapapangit na taga Mindoro. Tandaan po ninyo. Ayan. Wala po. Basta nakakita kayo ng pangit na taga rito dito sa Mindoro nyo nakita. Mga dayo po yan dito. Baka galing po yan sa either Africa. Yan po. Lalo na ito si Gadon. Ay hindi mo malaman. Baka galing sa kanyan, sa Kalawakan yan. Kasi kakaibang ilong yan. Tapos sabihin niyan taga Mindoro. Ay kapag ganyan po ang itsura, huwag kayong po maniwala na masabi na taga Mindoro yan. Dayo lang po yan dito sa amin. Tandaan po ninyo. Pero kapag nakakita naman po kayo ng ganitong itsura, ayan po ang siguradong taga Mindoro. Di po ba? Yun lang po ang tandaan ninyo. Basta yung ganyang ilong ni Gadon, wala pong ganyan. Basta isipin nyo po, galing Africa yan si Gadon. Anyway, ano pa po ba yung kwan? So, ano po ba yung alam ninyo? Patay na po ba itong si kwan? Itong si Noli de Castro? Kasi yun nga po, pinakita ko naman po sa inyo. At ayaw ko pong mag-fake news dito. Kung may fake news man dyan, yun ay hindi ko nakasalanan yun. Dahil nakikita lang naman po natin dyan sa mga post dyan sa mga social media. Ito pa po ang isa. Sigurado na po yung pag-uwi ni President Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Ayan, sigurado na po ito. Ayan na. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan o. Lumusob na sa ICC. Ayan po, yun. Lumusob na sa ICC. Yan po yan si Russia po yan. At nakikita po ninyo ang picture po dyan ni Vladimir Putin. At babasahin ko lang po kasi hindi naman nyo mababasa pagka pinakita ko sa screen. Babasahin ko lang po sa inyo. Isang nakapanlulumo at madugong balita ang kararating lang sa ating international red line. Ayan. Sa isang hindi inaasahan inaasahang deklarasyon mula sa Kremlin, tila naglabas na ng black op order si Vladimir Putin. Hindi lang basta arrest warrant, kundi isang operasyon para dukutin ang mga judges at prosecutor ng International Criminal Court na nagtangkang humamon sa kapangyarihan
ng mga higanting bansa. Ayan po. So, abangan po natin anumang oras uuwi na po si President Duterte. At anyway, yan po ang magandang balita. Ito naman po ay magandang balita po ito, ha. Ito pa po yung mas magandang balita. Magandang balita ito para kay President Duterte. Ito naman po yung magandang balita para naman po kay Bangag. Ano? Para kay Bangag. Sandali, ha? Saan ba yun? Uy, hindi ko yata na-ikwan. Hindi ko yata na-save yung kay Bangag. Saan ba yung kay Bangag? Anyway, hindi ko po na-save pero nasa note ko po na nandito po sa aking note na presidente ng Venezuela ay nilosob ng Amerika at inaresto yung presidente ng Venezuela at yung asawa niyang First Lady ng Venezuela. Inaresto ng Amerika at tinugis ni Trump itong presidente ng Venezuela. At yun nga ay inaresto. Ayan. So ngayon, ano po ang magandang balita doon? Ang magandang balita po dito dahil ang kay inaresto po pala ito yung presidente ng Venezuela ay dahil sa droga. Ito raw po ay talagang talamak na gumagamit ng droga. At tawag dito, nag-deliver din ng mga droga sa Amerika daw. So ang magandang balita dito ngayon para kay Bongbong Marcos ay baka ito na po yung susunod na arestuhin ni Trump. Dahil bangag din po nga po ito. Galit si Trump sa bangag. So kung na-aresto ni Trump itong presidente ng Venezuela, kasunod na pong aarestuhin na po ni Trump si bangag. Ayan. Yan po yan. Kung inyo pong babalikan yung yung balita po kagabi. Kagabi hapon 5:30 yung balita sa Channel 7. Nandiyan po yan ay balita po yan. So kasunod na pong aarestuhin itong si Bangag. Ano pa ba yung mga dapat nating ikwan dito? Yun na nga. Kasunod na pong aarestuhin yan. So tulungan nyo na rin po ako na kumpirmahin kung halimbawa patay na nga ba ito si Noli de Castro, kasi yun po ang nakalagay naman dito. Anyway, mayroon po akong ipaparinig lang sa inyo, pero ito po yung napakagandang mensahe para po kay Ace Barbers. Kay Ace Barbers po ito, no? Ayan. Itong Ace Barbers na ito na kasamahan ito ni Naakop, ito na. Hi everyone! Nagsalita po ang kulang sa ruga. Hindi ko sigurado kung sa pangbabas kay Akop kaya niya nasabi to. Ganito ang mga taong busog sa kaban kaya bulag sa katotohanan. Walang lukulukong mangbabasa isang taong pumanaw na kung ang iniwan ito ay maganda. Mr. Barbero, hindi po simpleng pambabalahura ang ginagawa niyo. Nakasalalay dito ang inang bayan at sa buong Pilipino. Kung may magulang man na napapahiya, manalamin ka muna. Mukhang kayo ang hindi napapalaki ng maayos ba? Siguradong mangyayari din ulit yan kung sino man ang susunod na papanaw sa inyo. Kaya tandaan niyo to, TWADCO members. Sino ba naman ang hindi matutuwa kung ang pumanaw makapal ang mukha? Tama. Di po ba? So talagang alam mo barbero, barbers, sa totoo lang, yan pagmumukha mo na yan, maghinay-hinay ka, dahil pagka nagkataon na nagkasalubong tayo, ilalagay ko yung mukha mo doon sa likod mo. Kaya kapag naglalakad ka patalikod na nakaharap, kasi yung mukha mo ilalagay ko
ititwist ko yan yung mukha mo. Kaya para pag naglakad ka, patalikod ka pag naglakad. Tandaan mo yan, ha? Itaga mo yan, kahit itaga mo yan sa bunbunan ni Bato de la Rosa. Pag nag-cross ang landas natin, pipilipitin ko yung liig mo hanggang sa mapunta sa likod yung mukha mo. Dalawa lang yan, or either pipilipitin ko para pagka naglakad ka paatras, or buburahin ko yung mukha mo. Kaya sa totoo lang, magkamatay kayo ngayon, itong mga quadcom na ito, huwag nyo nang i-demand sa mga tao na igalang yung mga namatay. Huwag nyo i-demand yun. Wala kayong maasahan na igagalang namin kayo pagka namatay kayo, bagkos pagtatawanan, iinsultuhin kayo. Kasi mga buwaka ng ina ninyo, dapat na talagang magkamatay kayo ng mga animal kayo kasi kayo ang piste ng lipunan, kayo ang totoong nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Kaya, huwag kayong pakakasiguro na baka ilang ko na lang po, abangan po ninyo ito, mga ilang tulog na lang ito. Pag nagbago ang ihip ng hangin, tandaan po ninyo at ilagay nyo na po yan sa inyong note, sa inyong mga isulat nyo na po sa inyong mga note yan sa notebook ninyo. Sabi ko, pag nagbago ang panahon at ako nandyan, ibibidyo ko kung paano kung gilitan lahat itong mga magnanakaw na ito. Ibibidyo ko yan. Hindi ko lang basta gigilitan ito. Papatayin ko ito ng dahan-dahan. At gagawin ko yan. Una, higit pa rito ngayon ang mga pagpapahirap nila sa inyo. Dito sa mga kababayan ko. Sobrang pahirap nila sa mga kababayan ko. Kaya marapat lamang na ibalik ko yung pagpapahirap nila dito sa mga kababayan ko na ngayon ay napakaraming mga gutom na gutom. Napakarami ng walang naisasaing natin mga kababayan dahil sa mga pagnanakaw nito mga buwaka ng inang mga politikong ito. Yan ang tanda ninyo. Okay, may iba naman po tayo. Doon, bigyan ko lang po ng daan. Yun pong nag-comment yan na baka raw pwedeng padalhan ko rin ng garapata yung kabit ng kanyang manugang. Hindi ko lang po nilista yung pangalan niya, nandiyan naman po yan. At may kabit daw yung kanyang manugang. So ibig sabihin lalaki itong manugang niya, no? Kasi meron daw kabit. At kung pwede ko raw padalhan ng garapata yung kabit ng kanyang manugang. Ang sagot ko po dyan ay tama po kaya na yung manugang ninyo ay yung kabit na manugang ninyo ang gagarapatahin natin? O yung mismong manugang ninyo ang palulubuhin natin ang bayag, tapos paunti-unti natin na bubulukin yung utin niyan? Ano po ang tama kaya? Sige nga po, mag-comment po kayo dito. Mismong yung nag-comment po dyan na bigyan ko raw ng garapata yung kabit ng manugang niya. So, tama po kaya yan? So, hindi ba kaya ang tama dito, yung mismong manugang niya, ang palubuhin natin ang bayag na parang, tawag dito, parang planggana na kalaki, na bilog. Tapos, paunti-untiin natin na pabubulukin natin yung utin yan. Di hindi na makakapang babae yung manugang mo, hindi ba? Ano ang tama doon? Sige nga, mag-comment nga kayo dito. Yun doon naman po siya nagsasabi na bigyan ko na rin daw ng garapata ito si Risa.
Kayo naman, hindi naman kayo nakikinig sa sinasabi ko. Matagal na pong may garapata yan eh. Matagal na po natin nilagyan ng garapata yan. Kaya nga namumutla na yan dahil paubos na rin po ang dugo niyan. Sinisip-sip na po ng garapata yung dugo sa bilat niya magmula doon sa ulo niya na didrin pababa. Mayroon na po yan. At mayroon na rin po nagsasabi na pati raw itong si Lisa ay bigyan ko na rin daw ng garapata. Ay hindi po garapata yung ibinigay ko diyan. Kundi kwan po yan yung po bang kwan kung inyo pong kung nakakita na po kayo ng kwan itong tawag dito itong alakdan. Ayan po, alakdan po ang nandyan po sa bilat ni Lisa. Yun parang may sipit po yan. Saka nabubulok na rin po ang bilat niya. Madinin mo. Diba? Napanood nyo na. Yung mga tinapik ng mga kwan. Nung mga vlogger na iba dyan, yung paghuhubad niya doon sa Amerika. Mayroon silang iskandal ni Bangag. But anyway, matatapos na rin po yan dahil pagkatapos pong itong pag-aresto ni Trump doon sa presidente ng Venezuela, ay baka ito na po si Bangag at kanyang asawa ang aarestuhin na rin po ni Trump dahil sa paggagamit ng droga na sumisira ng lahat ng desisyon niya dito sa ating bansa. Ayan po. So, yun pong kuwan baka po kasi ayaw nyo maniwala na yan ay napadalhan na po natin si Risa ng mga garapata sa bilat. Puntahan nyo po para lang po magkaintindihan tayo, para lang po magkaalaman tayo. Puntahan nyo po at tanungin nyo po sa kanya, Madam, ang sinasabi po ni Birana ay pinalagyan na raw pala niya ng garapata yung bilat. Pwede po bang makita namin? Para lang po pagka hindi totoo, mumurahin talaga namin yan si Birana na yan. Yan ang sabihin ninyo. Siyempre pag sinabi ninyong ganun, mumurahin nyo kasi nagsasabi pala ako ng hindi totoo rito. Baka malay mo ipakita nga niya. Kasi mayroon tayong nakuha nga dito patunay. Mismo itong si Lamas. Abay nung kinapa daw ni Lamas. Nabigla daw siya, bakit bukol-bukol na raw yung noo nung bilat ni Risa, bukol-bukol. Aba, nagtaka raw siya, tapos nung hinubaran na raw niya, nakita niya, pagkalalaking garapata nga. Anyway, kayo na po ang tumingin mismo para lang masabi ninyo na totoo yung sinasabi ko. Mayroon na pong mga garapata yan. Lalo na itong si Dilimaw. Garapatahin na po yan. Hindi lamang po yung bilat yan ang may garapata, pati po yung utak niyan. Nilagyan na rin natin ng garapata. Tingnan mo. Sila ngayon ng pare, ngayon ang nagchuchoksakan nitong si Dilimaw. Diba? Napaka-immoral na ngayon. Wala na talaga. Ito yung panahon ng taglibog ng mga matatanda na mga korinot na. Ito, yung panahon nila. Hindi yata nakontento ng kabataan nila. Ay ngayon nila binabawi yung kalibugan nila. Tingnan nyo yung kuwan. Yung dating governor ng Cebu. Baka hindi nyo nalalaman. 3 ang buwilit niya na inaalagaan. Isa sa umaga, pinapupunta niya doon sa kanilang bahay, sa tanghali at saka sa hapon, iba. So 3 bisis na binibimbang ito. Siyempre, bata yun, matigas pa yan. Kaya alagang-alaga yan ng dating gobernur ng Cebu. Yun po ba yung parang mukhang wakwak na gobernur ng Cebu? Yan po yan, mukhang wakwak. Pero ang dami rin pong kinulimbat na pira yan. Kasama po yung hanggang ngayon po nagtatrabaho yung anak niya, yung si Prasco dyan sa DFA. Alam niyo ba yung kung magkano yung bahay niyang pinatayo sa exclusive subdivision sa Cebu?
Kalahating bilyon. Bahay lang yun. Kaya, sabi ko nga, sige lang. At ito naman ay, ito ang promise ko sa inyo. Babawiin natin lahat yan. Kasama ko kayo na magbawi dito sa mga kinulimbat itong mga animal na ito. At sisiguraduhin ko sa inyo lahat ng mababawi natin dito sa mga animal na mga politikong ito. Sa inyo, ididiretso ko sa inyo yan. Paghati-hatian ninyo, pagparti-partihin ninyo ng mga Pilipino. Yan yun. Babawi, walang ililigtas ako dyan. Dahil ang gusto ko rito mangyari, totally babawi, wala tayong ititira. Ultimong kutsarat tinidor ng mga animal ito, wala tayong ititira. Tandaan ninyo ito, sinasabi ko. So, ano ibig sabihin? Tingnan mo lang. Diyan na lang sa bahay na lang ni Tambaluslos diyan sa Forbes Park. Sa Forbes Park, Makati. Magkano na ang halaga diyan? Bilyon po yan. Madinin mo yan. Kay Saldico, bilyones po ang mga ari-arian niya, mga aeroplano, mga kanyan. Di ba? Ang sinasabi ko nga sa inyo, yung taga Bicol na walang mga bahay, akupahan nyo na yung private resort dyan Saldico sa Bicol, sa Albay po yata yan. Tobacco Albay. Akupahan nyo na. Oh. Maniwala kayo sa akin. So, ibig sabihin po, pag itong plano natin ito, ay talaga namang magtatagumpay tayo. Hindi ko sasabihin dito na kung magtagumpay. Talagang tagumpay tayo rito. Pero kung itong plano ko ito, titiyakin ko sa inyo, walang mahirap na Pilipino. Tandaan ninyo yan. Walang maghihirap na Pilipino. Ayan. So, bago po tayo magwakas, magtapos, ay nais ko lamang pong sabihin doon sa laging pumupuna ng mga damit ko. Yung laging pumupuna na nag-iisa yung damit ko. Subaybayan mo ito ngayong buong linggo. Puro puti na long sleeve ang isusuot ko. Tandaan mo. Para wala kang masabi sa akin. Ayan po yan. At pasensya na po kayo doon sa mga kapanood kasi nga gusto ko lamang pong bigyan ng diin ito at gusto ko lang pong patulan ito kasi nga nagsasabi po kasi ito, nagko-comment po lang lagi na nag-iisa lang daw yung damit ko. So, kanin mo, abangan mo araw-araw abangan mo sa loob ng isang linggo, puro puti ang isusuot ko. So, anyway, sige, tama na. At yan naman po ay parang iba na po ngayon yung mga kanya. Parang mahinahon na siya kasi may garapatan na rin po ang bilat. Lahat kayo na mga akala ninyo basta-basta na lang ako nagmumura dito sa mga magnanakaw ng mga politikong. Hindi po. Kung ginagawa ko man po ito, mayroon po akong basihan. Kaya po ko po ginagawa ito para po sa inyong mga kababayan ko na pinagnanakawan na lang nitong mga animal na mga politikong ito. Wala na pong tigil sa pagnanakaw. 2025, di po ba? Bumulwak yung bilyon-bilyon. Trilyon pa nga na pira ng bayan na napunta lang dito sa mga animal na mga kongresista at mga senador. At sa mga, lalo na rin dyan sa presidente. Napunta pa nga dyan kay Lisa, 100 million. Ay kay Bangag pa. Ngayon, mas malaki po ngayon, 2026, saan pupulutin ito mga kababayan namin. Kaya ganun na lamang po ako makapagmura sa mga animal na ito. Kaya wag po kayong magagalit sa akin. Dahil ito naman po, pag wala naman pong ganyan, ay maasahan po ninyo na wala pong masamang lalabas sa bunganga ko. Kaya ko po nagagawa ito dahil sa sobrang frustration. Dahil nga sa sobrang pagkaawa ako rito sa mga kababayan ko, pagka pinuntahan mo yung mga mahihirap nating kababayan, kapag binuksan mo yung kaldero nila, mababanaag mo,
na isang buwan, isang linggo nang hindi nalalapatan ng kanin yung mga kaldero nila dahil wala nga silang masaing. So yun lamang po ang aking gustong ipabatid sa inyo. Huwag po na po kayong magbulag-bulagan. Isa pong magnanakaw ang Marcos na ito. Pamilya po nila magmula sa tatay niya. Ngayon, hanggang ngayon nga, yung bilyon-bilyon dolyar, hindi pa nababawi ng Pilipinas. O, puro acquitted na si Imelda Marcos. Pero sige lang. Okay. Wala na akong sasabihin. Ang sa akin lang dito, abangan nyo yung mga susunod na kabanata. Dahil kung ano yung sinabi ko, yun ang mangyayari. Gusto kong makita na lalamon sila sa dahon ng saging. Yan lang masabi ko. So maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber ko na nagtsatsaga na panoorin itong walang kakwenta-kwenta kong channel. Ay, siyempre, maraming salamat po sa inyo. At doon naman po sa mga hindi ko naman subscriber pa na nakakasubaybay din itong ating channel, kung inyo pong papansinin sa biglang tingin, akala lang ninyo talagang puro ganun na lang ang walang kakwenta-kwenta, pero darating po ang araw, marirealize nyo na may kwenta pala itong mga dinadaldal kong ito. Kaya yung pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, abay mag-subscribe na rin po kayo para mapasali kayo doon sa mga subscriber ko na pagkatapos kong magdaldal dito, yung sinasabi kong mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.